napakahalagang uh, buenos dias, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon pong episode na to ay ating pong tatalakayin ang isang napakahalagang issue regarding the structure of our government. Ito po ay tungkol doon sa ating Senado, sa kanyang pag-transform into an impeachment court. Ano ba ang relasyon niya? Ano ba ang kaugnayan niya sa isang sangay ng ating pamahalaan, particularly itong House of Representatives? Alam niyo po, ang ating pong Senado, once it has convened itself as an impeachment court, siya po ay binibigyan ng ating saligang batas ng isang specialized function bilang isang impeachment court. At dahil dito, nagkakaroon tuloy ng usapin at iba't ibang opinion na ang ating pong Senado bilang isang impeachment court, ang katungkulan nito ay nag-elevate sa kanyang posisyon at nagbigay ng mas mataas na kapangyarihan kumpara sa ating mababang kapulungan doon sa chicken inasal at chicken oil. Mapapasarap ang kain. Ito po ay isang maling akala ng ilan sa ating mga mambabatas, particularly diyan sa ating mataas na kapulungan. Ang pag-convene po ng Senado bilang isang impeachment court ay hindi po nagbibigay dito ng isang mas mataas na level na posisyon at mas mataas at mas malakas na kapangyarihan kumpara sa kanyang co-equal branch na mababang kapulungan. So mali po yung akala na yan. Ang ating pong Senado ay nandiyan dyan sa loob nito ang isang impeachment court, no? At ito ay sa ilalim sa isang mas malawak na kapangyarihan ng lehislatura. So nandoon lang naman yan sa loob ng malawak na kapangyarihan ng Senado bilang isang lehislatura. So siya ay meron pa ding patas o pantay na kapangyarihan at separate powers at compare as Akala ko meron ako napipindot na sounds, mga sound effects pala ni attorney yon. Yun yung zing, yung gumaganon. Sound effects pala niya yun kanina. Akala ko, ito may naka-on ba dito na kan? Tragis. May naka-on yata ako dito na sounds. Bakit may naririnig ako? Kaya pala kay attorney yun. O, sige, tuloy. Compared with the legislative branch of the government, particularly ang ating kongreso o ang ating mababang kapulungan. So ulitin ko, mali po yung akala na hindi na o equal ang ating Senado at ang ating mababang kapulungan. Ang pag-convert po ng ating Senado bilang isang impeachment court ay nagbibigay lamang ng specialized function sa ating Senado upang sundin ang isang sistema. Ito po kasi ay isang mekanismo, isang sistema upang pairali ng checks and balances sa ating pamahalaan nang sa ganun ay i-allow ang ating isang sangay ng pamahalaang katulad ng Senado na nag-convert bilang isang impeachment court upang maging accountable ang ating mga public officials, particularly yung nandoon sa executive branch of the government, no? Make them accountable for their misconduct. Yan po ang isa sa nagiging dahilan, no, kung bakit ang ating pong Senado ay nagtatransform bilang isang impeachment court. Pero ang transformation na yan ay hindi nagbibigay sa kanya ng isang mas mataas na level na posisyon at kapangyarihan laban sa mababang kapulungan o ang ating House of Representatives or House Prosecution Team. Hindi niya yan pwede basta-basta uutusan na lamang o bibigyan ng direktiba upang sumunod sa kanyang kautusan. Isipin po nating mabuti na ang impeachment court ay meron lamang isang specialized function at ito ay hindi pwedeng ikumpara sa isang regular court sa ilalim ng ating hudikatura. So sana po ay malinaw yan na ang ating pong impeachment court ay mananatiling pantay sa ating House Prosecution Team na may sariling powers, no, may sariling kapangyarihan katulad ng impeachment court na mananatiling nasa loob ng mas malawak na kapangyarihan ng lehislatura o ng ating Senado. Ang ating impeachment court, uulitin ko, ay nasa loob lamang ng Senado. Tumaliwanag po yan.
nasa loob yan ng mas malawak na kapangyarihan ng ating mataas na kapulungan. So, pantay pa rin yan. Okay? So, we will proceed with our another topic na kung tawagin natin ay ang pag-issue ng isang summons. Okay? So, ang summons po ay isa pong legal na dokumento na inilalabas ng ating hukuman, and in this case ng ating impeachment court. Ang summons po ay isa pong notifikasyon sa isang akusado, sa isang impeached public officials na nagsasabing, "Oy, public official, merong nagreklamo sa iyo at ang reklamong inihatag sa iyo sa aming husgado ay ang mga sumusunod." Dumadami harang ni attorney Reklamo, merong 7 charges na sinasabi na iyong ginawa. Kaya ikaw ay binibigyan namin ng pagkakataon na sagutin ang mga reklamo nito. Ayon sa pinag-uutos ng ating saligang batas na ikaw ay bago litisin ay pabigyan ng pagkakataon na ma-enjoy mo yung due process of law. So sagutin mo muna to, no? At upang bigyan din natin ng pagkakataon na sumagot after your answer ang mga nagrereklamo sa iyo. Ang summons po palaging may S yan hindi yan summon. Kasi pag sinabi mong summons, it is a singular noun. Singular noun yan. Pag tinanggal mo yung S, mag-iiba na ibig sabihin yan. Magiging verb na yan. So it is proper na pag sinasabi nyong naglabas na ng summon or summons, ang tamang term po ay summons under the legal parlance. So palaging may S yan. Kasi may naririnig akong iba nagbablog kasi na summon, nawawala yung S. Okay, kahit singular noun yan, palagi yang may S, summons. Okay, so ang purpose niyang summons is to notify the accused or the impeached public official of the charges against her or him. At bibigyan siya ng pagkakataon in accordance with the due process of law na sagutin ang lahat ng reklamo laban sa kanya. Ang pangalawang pakay at napaka-importanteng parte ng pagsaserve ng summons sa ating mga akusado ay ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa ating korte or hukuman upang siya ay mag-umpisa na ng paglilitis at magbigay ng desisyon sa isang reklamong inihatag laban sa isang akusado. It gives the court the power to hear and decide the case. The court acquires jurisdiction after the service of summons. And once the summons has been duly received by the accused, the court is now given the power to hear and decide the case. So, in the present case of the Vice President, na kung saan tinanggap niya formally ang summons issued by the impeachment court, the legal effect of this is that it gives the impeachment court the jurisdiction. The impeachment court now acquires jurisdiction, and once the court acquires jurisdiction, it has now the power to hear and decide the case. It has now the power to commence the trial of the Vice President Sara Duterte. Ito po yung initial phase of the Tuloy-tuloy na yan. trial. Once the service of summons has been duly acknowledged by the accused or any of his duly representatives, no, or his legal representatives, the court acquires jurisdiction. Okay, in duly appointed representatives niya rather, or duly authorized representative, kapag tinanggap na niya yan, the court acquires jurisdiction. At kapag nag-acquire ng jurisdiction, tuloy ang laban. Yun! Oh, good news, Mabsat. Wala na makakapigil. Tuloy ang laban. Tuloy-tuloy na ang impeachment. Good news, good news. Ang nangyari dito sa ating Senado. Kasi nung unang-una, ang sinabi nila sa kanilang order, yung schedule nila, ay kinakailangan magkaroon muna ng pagbasa ng articles of impeachment before it will issue the summons to the impeached public official.
But since nagkaroon ng pagbabago, no, yung nagkaroon ng changes do sa mga circumstances dahil nga itong si Bato ay nag-file ng motion sa Senado nitong nakarang araw na kinakailangan daw na ibalik to remand the impeachment complaint to the House of Representatives for clarification kung wala bang constitutional or legal infirmities na ginawa ang ating ang ating ang ating mababang kapulungan, which is according to our existing laws ay ito po ay hindi nararapat ginawa. I canceled my Midjourney subscription because this AI does everything I need. Ng ating Senado, and some of the senators and some of the legal experts also opine that this is almost equivalent to dismissal of the case. But sa akin naman, nung umpisa, yun din ang naisip ko. Pero kagabi, akin pong pinagtuunan ng konting panahon ang mga pangyayari sa ating Senado at yung pag-service ng summons sa akusado. At akin po napagtanto na ito po ay isang malaking pagkakamali na ginawa ng ating mataas na kapulungan bilang Utragis, nagkamali pala sila na ginawa. Yan, tuloy na. Agoy! Iyak na naman mga garapata dito. Kala nila, yan. Ibalik nyo sa kan. Ngayon, wala na. Tuloy na. isang impeachment court because yung pag-remand mo sa House of Representatives na kung saan nire-require mo sila na mag-issue ng certification that there was no violation of Article 11 of the 1987 Constitution, and then also to give this statement na kaya pa bang itutuloy ba ng 20th Congress yung impeachment proceedings na to ay isa pong malaking blunder on the part of the impeachment court. Ang pagkakamali dito is that napakadali namang mag-issue ng certification ng ating mababang kapulungan that they fully complied with the requirements of Article 11 of the 1987 Constitution when it comes to and other provisions of the Constitution when it comes to the complaint, yung impeachment complaint, kung paano mag-initiate ng complaint, ilang beses dapat mag-initiate ng complaint dyan sa ating Kongreso. So kanina nga nabasa ko din na nag-issue na sila, nag-adapt na sila ng isang resolution that the House of Representatives has already fully complied, no, in response to dun sa instruction of the impeachment court. So ngayon, ang pagkakamali dito, nag-issue sila ng service of summons without the reading of the articles of impeachment. So naging moot and academic yung reading of yung service of summons. Talagang mawawala na yung articles of impeachment reading because of the fact when you serve the summons to the accused, that is accompanied by the articles of impeachment. Ando doon na yung articles of impeachment. So it is as if binasa mo doon sa akusado yung mga charges. And in effect, legal effect niyan is that binigyan mo siya ng pagkakataon na malaman yung charges laban sa kanya at kung sino ba ang mga nag-aakusa sa kanya. So yun yung legal consequence nun. So tama naman si Senate President na naging moot na yung pagbasa ng articles of impeachment. Hindi mo na kailangang basahin yung articles of impeachment. Although nawala yung public reading of the articles of impeachment, pero nasunod mo naman yung pinag-uutos ng ating saligang batas na kinakailangan ang isang akusado ay malaman ng akusasyon laban sa kanya at kung sino yung nag-aakusa sa kanya. With the service of the summons accompanied by the articles of impeachment, then that is full compliance of the constitutional law regarding due process at that is also in compliance with the rules of court regarding the service of summons. Kasi alam niyo po, ang rules of court po dito ay suppletory sa proseso ng isang impeachment complaint. So sabi kasi ng rules of court, nasabi ko na kanina, once the service of summons was received by the duly designated or the person duly authorized by law, just sa office of the Vice President, the court acquires jurisdiction and then that is considered as the initial phase of the trial. And therefore, after sumagot yan, within the period of non-extendable yung 10 days na yan. So, ibig sabihin, kung na-serve ng 11 ng June, sa 22, pasasagutin naman ang House Prosecution Team within 5 days. So 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So hindi pa tapos. So pasasagutin siya up to June 27 si House Manager, si Prosecution Team. So pag nasagot yan, mag-iintay tayo ngayon ng 20th Congress because the Senate, no, as an impeachment court, is a continuing body.
Kaya pinaglalabanan nila yung issue na yon. So pag nakasagot na si House of Representatives, si prosecution team on the 27th of June, since kapos na sa oras, papasok ang 20th Congress, doon na magpapatuloy ang trial. So iba na yung komposisyon ng Senado. Medyo madagdagan yung kakampi ng mga nagrereklamo sapagkat papasok na si Bam Aquino, papasok na si Kiko Pangilinan, pwedeng ang mga neutral dito na nagdidesisyon ayon sa ipinag-uutos ng ating saligang batas. Nandiyan si Ping Lacson, nandiyan si Tito Soto, pwedeng si Erwin Tulfo, at yung kapatid niya na si Rafi Tulfo na maaaring sumunod din sa pinag-uutos ng batas at hindi kikiling kung sino man ang kanilang kakilala o kanilang mga kaibigan, kumpare, kumare na nasasakdal dyan sa ating impeachment court. So in conclusion, so para sa akin, tuloy na tong impeachment trial ngayon, no, after pag-isipan at pag-aralan talaga natin to. So nagkaroon ng lapses doon sa decision ng Senado na i-remand yung articles of impeachment and then serve the summons to the accused. So yan ang mahirap kasi sa In short, sabi mo, attorney, no, wrong move yung ginawa nila. Di ba? Wrong move yung ginawa ng Senado. Putragis. So tuloy-tuloy na, Mabsat. Good news yan, good news. atin sa Senado na kasi tuwan-tuwa yung mga yung mga kaalyado ng Vice Presidente, lalong-lalo na si Batorni at My goodness, Batorni! Alak ng kamoting Bator. Tuwag-tuwa, pero yun pala, no, kana na, napigilan na nila. Yun pala, magtutuloy-tuloy na. Wala na. Tuloy-tuloy na sa 20th Congress. Yun ang malinaw, mga Kabsat. Alak ng kamoting Bator nito. Ikaw talaga, Atty. Rene, oo. O, sige, tuloy. si Bongo at si Bad Boy Robin Padilla. No, tuwan-tuwa sila, akala nila nakaisa sila, and then akala nila that is almost tantamount to dismissal of the case. Sabi ka nga ni Bato doon sa isang interview, wala na, ano na yan, patay na yan, o dismiss na, something like that, no, almost similar to that yung statement niya. So tuwan-tuwa siya kasi na-i-remand sa House of Representatives. Ang di niya alam, yung pag-serve ng summons, no, gives the impeachment court the jurisdiction. The court Good. acquires Ayos. jurisdiction and it gives the impeachment court the power to hear and decide the impeachment complaint. And that is the initial phase of the trial. So maliwanag yan. Yan po ay ayon sa ating saligang batas at ayon po yan sa rules of court. The rules of court being suppletory to the impeachment process ay masusunod po yan. Yung summons kasi maliwanag yan. Under Rule 14, if I am not mistaken, that is under Rule 14 of the rules of court. So maliwanag yan. The impeachment court has no jurisdiction and the power to hear and decide the case. So yun ang kanilang pagkakamali dyan. Nag-issue sila ng service of summons disregarding the reading of the articles of impeachment. Alam niyo po, yan ang hirap pag hindi abogado ang isang senador. Sapagkat minsan hindi nila naiintindihan yung nagiging usapan at talakayan sa loob ng ating Senado bilang isang impeachment court. No? Kapag yung mga procedure na, yung mga technicalities pumasok na dyan, at akala nila, pabor sa kanila yung pag-remand, akala nila, pabor yung after the remanding of the case to the House, pabor pa rin yung pag-i-issue ng summons, hindi nila alam, mas pinalalakas ng Senado bilang isang impeachment court na ipagpatuloy ang paglilitis laban sa Vice President na si Sara Duterte. Marami pa akong gustong sabihin, kaya lang medyo lilihis do sa ating topic about the position of the impeachment court bilang co-equal ng ating House of Representatives at itong ibig sabihin ng summons at ang naging legal na epekto nito sa pagkaka-receive ng Office of the Vice President ng summons coming from the impeachment court. So in short, the impeachment court is now under obligation under our existing laws pursuant to the provisions of the Constitution and the rules of court to schedule now when is the initial trial of the case against the Vice President. So hanggang dito na lamang po at maraming pong salamat sa inyong lahat. Salamat, attorney. Salamat, attorney, sa paglilinaw na, ayun, tuloy-tuloy na, Mabsat. Good news yan. Ilang minutes pa ba? Anong oras na tayo? 1 hour and 41 minutes.
Sige, 2 hours natin to, Mabsat, no? Total, hindi naman tayo nag-live kagabi. Babawi lang ako sa live. Kasi puputol-putulin ko naman to. Guys, kapag pinuputol ko to, Mabsat, at nakita nyo yung ina-upload ko ulit, tulad ni Sir Tony, laging present yan kapag may ina-upload ako. Kahit napanood niya na, kahit like lang, Mabsat, okay na ako doon. Like lang. Kasi total, napanood nyo naman yung topic. Okay na ako doon sa like. Sa hanggang kahit doon man lang, konting lambing ni Maestro. Like lang habol ni Maestro kapag nag-con kayo. Kapag kasi mamaya, pagkatapos ng live natin, puputol-putulin ko na siya ulit. So, ang maiiwan lang dito sa live na to, isa lang. Siyempre, yung main title, Digong Makakalaya Na. Yun lang iiwan ko. The rest, i-upload ko ulit yan as separate upload. So, again, maraming salamat po sa mga nanonood sa ating uploads kahit pa paano at saka sa mga suporta. At siyempre, huwag kalimutan like and subscribe. Ilan na yung like natin? Kanina, 200 plus. Ilan na ngayon? 200, hindi, sorry, mali. Iba pa rin yung tinitingnan ko, upload pala yun. Ayun, 525 likers. Maraming salamat po sa 525 likers. Yung live natin ngayon, as of now, meron na siyang 10,800 views. Wow. Salamat naman, Mabsat. 10,800 views ang may iwan kay Digong na makakawala na siya. Makakalaya na. Alright. So, may nakita ko dito, guys. Nakitang-kita nyo naman sa screen ito, nasa dulo. Kita nyo naman to, di ba? At si Professor Antonio Contreras, ang sabi niya dito,